Lord, sinasala nila. Okay? Yung church nila, sa library, meron lang kasi. Pero linis-linis eh. Meron. Ang linis-linis, mukhang bagong-bago pa. It only means na hindi basta-basta nabubuksan. Okay? Ngayon, maski sa mga nagbubukas, sino naka-experience? Ang hirap understand. Hindi basta-basta. Lalo na kung wala kang Okay? Hindi basta-basta. Pero kung merong magtuturo o kung merong background, yan, makukuha mo kahit pa paano. Okay? Minsan nga, may nagtuturo na, hindi pa rin buhay. Yung ko. Okay. How about newspaper? Nagbabasa kayo ng newspaper, definitely, di ba? Maski sa internet, mababasa nyo yung balita. Madaling intindihin. Kasi present day yun eh. Ha? Yung mga ano yan during the present day. Yung mga aklat niya, hindi ko Kasi maintindihan. yung newspaper, current event yun. Right, okay. Hindi, yung mga books niya sa engineering. Okay? Maski napakarunong ko niya yan, maski marunong ko keeper ko. Pag binasa ko at inopen ko yung book niya on engineering, civil engineering, wala akong maintindihan doon. Wala. Okay? Yung mga readings natin before, yung katulip, palagay ko madali natin maintindihan. Nakuha ba natin? Meron talagang materials na talagang madaling intindihin, meron talagang materials na talagang mahirap din intindihin. Okay? Now, i-compare mo yung materials na yun sa Bible. Madali kong maintindihan ang Bible din. Hindi nga. Mas madali mong maintindihan kung alam mo yung background niya sa Old Testament eh. Kasi mo if you get used to it, na binabasa, If the Holy Spirit leads you, nagdi-devotion, I nagbe-meditate, don't then think so. slowly, maintindihan. Psalms 83 or 86. Salmo. Kawilan. Tulawin. Tumihimik. Okay, tinan 87. Psalms 87. Page 585 dito sa Tagalog. Tignan natin ha. Sa bundok ng Zion. Mountains of Zion. Ano ibig sabihin? Okay. Yan yung Diyos ang banal ng lungsod. Ang lungsod na ito, idigit yan, mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. So ano yung bundok na yun na sinasabi? Okay, about this one, verse 4. Bansang Egypto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Filistia, Tiro, Ethiopia, Zion. Naku, alam niyo yung mga books, ay itong mga ano to? Mga lugar na ito? Naririnig naman natin eh, di ba, ngayon? Okay? Pero pagkatalang pinag-aralan natin, nakita mo modern map, hindi na yun ngayon to. Iba na ngayon to. Ang korte nito, iba na. Ancient. Oo, ancient kasi ito eh. And this is the time ng Psalms. Pagka nagpunta ka kay Ezekiel, iba na rin yun. Geographical. Yes, yung geographical form, itong mga bansa na to. Mga parte niyan, ano, Jordan. Okay? Iba na. Yung mga tao din dito, iba na rin. Okay? So, iba-ibang bansa, iba-ibang bayan, iba-ibang panahon, iba-iba ang mga meaning at saka sa mga significance. Iba-iba. Okay? So, dapat malaman natin, meron talagang kahirapan na magbasa ng Word of God. Lalo, halimbawa, talagang hindi mo alam. Okay? O kaya, alam mo, very cursory lang, napakababaw, hindi mo makukuha. Okay? Ang mga meaning. So, ganun ang magiging unang approach ng isang tao pagka humahawak ng Bible.
Hindi niya alam. Okay? Basa lang siya ng basa, nasasatisfy lang yung mata niya, pero yung mind niya, hindi niya nauunawaan yung mga nababasa. O kaya maski naririnig, maaring iba. Kaya subject yun sa mga sabihin natin mga hindi tama na interpretation. Mas prone sa mistakes. Yung mga ganon. Kaya kailangan natin talaga yung hermeneutics. Kailangan talaga natin na pag-aralan talaga yung ganito. And pag pinag-aralan natin, halimbawa Psalms, ito, dapat marunong tayo na talaga isegregate yung countries na ito sa Psalms 87 na isang unit na yan. Iba, pagka binuksan mo sa Ezekiel 38. Okay, isang during the time of Samuel na yan. Magkakaiba na rin. Okay? Kasi ano tayo, mga ano? Select tayo. Okay? Mga exile na ano? Okay? Kung nga pala may Psalm of Moses din nga pala. Marami Hindi naman naman lahat yan, Psalms. hindi naman lahat yan David, di ba? Hindi. May Moses nga pala yan. Meron ng turo eh. Sino sumulat ng Psalms? David. Lahat ba? Lahat David. May Moses. Tatlo. Kaya na. Marami. Okay. Iba-iba ang mga sumulat. Ito. Okay. Eh doon na lang sa Psalms 119. Ang daming authors doon, maraming sumulat doon. Okay. Ba't nila nasabi, anong religion nila at that particular time? Okay. Yung Diyos na pagkakakilanlan nila, na kinikilala nila o hindi nito, sino ba Diyos yun? Now, pag sinabi kong ang tanong na gano'n, sino ba Diyos yun? Ano ang ginagamit nila? El, Elyon, El Shaddai, o Elohim. ano ang gamit ng word? Adonai. Jehovah. Anong gamit ng word? Okay? Kasi iba't-ibang pangalan, iba't-ibang approach. May pag-generasyon. Kaya may kwento yung names of God eh. Kung ano Pero yung yung alam, sa name of God. Eh, ang alam natin, yung sa Muslim. Muslim. Pero pag pinag-aralan natin sa theology, Allah is also a name of God. So, tingnan natin ang significance, tingnan natin yung talagang meaning. Okay? Dahil yung meaning, pag nakita mo at pagka yun ang nalaman ng mga tao, doon lang magkakaroon ng malaking chance, tama ang maging approach nila doon sa God na yun. Kasi di ba ano yung Arab, Akala yan. mo, Arab. Pero hindi. Before Arab pa, ayun na yun. May name na siya na Arab, na Allah. Meron na. Ganun ba? Okay? Oo. Ano ba nauna? Yung kila Abraham, kay David, o yung sa Muslim? Mas una yung kay Abraham, kay David. Dahil ang ano Muslim, yan 700 AD lang. Pastor, O 600 ano AD pa nga, lang. ano pa nga si Christ ang New Testament sa kanila eh. Mas unang New Okay. Testament. Pero minsan, ang problema natin, pagkaala, ayaw na natin. Automatic, inaalis na natin sa ano natin. Kaya sa ina-idolize natin. Kaya nga, Ina-worship natin. ang galing yung mga pinag-aaralan ninyong Quran eh, para naiikukan nila. Saka si yung propeta nila, Muhammad. o nireject ng Jew yan, kaya nagsarili yan. Kaya nga. Nireject yan ng Jew. Ayaw Ano talaga. Christianizm mo? Si Muhammad. Kaya Nireject siya, kaya ayaw. nagtayo din ang Kaya sarili. sarili niya. Rejected yan, kaya Parang si sarili niya. parang si Manalo. Rejected ng ibang mga Christian denomination. Ayaw na sarili. Kaya nagtayo ng sarili. Pera sa basura. Oo. May pera sa Kaya basura. to si Muhammad, di violent yan. May hatred yan kasi rejected yan. See? So, ang approach natin ngayon, dito halimbawa sa pinag-aaralan natin na ito, tingnan mo kung kung ano yung pangalan ng Diyos na ginamit. Okay? Para makita mo. Kasi pag sinabi mong Diyos, Tinira yan. hindi, ang tendency natin, halimbawa sa Old Testament, ang tendency natin, yung pagkakaalam natin ng Diyos na Father or Abba, ina-apply agad natin dito. Di ba? Sasabihin natin, iisip natin, Diyos lang naman pareho lang. Pareho lang yan. Diyos lang yan. Okay. Which is wrong.
Remember, kaya meron siyang inintroduce na pangalan si God para maging tama, appropriate yung ating response. Okay? So, yun ang isa sa mga ng names of God. Kung paano na yung names of God, iba-iba ang mga in-express ni Lord na response. Ganun din naman ang ating pag-iisip patungkol sa mga pangalan ng mga names ng mga lugar. Kagaya dito, okay? Minsan may tendency Yahweh. no? Yahweh ng mga Psalms time. Oo. Yahweh, Yahweh. Hindi ng Psalms. Adonai, Elohim. Ayan, Adonai, Elohim. Bakit Adonai? Bakit hindi na yung Yahweh? Master kasi. Master kasi Adonai. Adonai. Okay? So, tingnan natin lahat yung mga names. Ano ang significance ng mga names na ito ngayon? Mag-review niya yan. Okay? Ito bang Egypt na ito? Halimbawa, Egypt 7. Ito bang Egypt na ito? Ito yung Egypt na yun? Okay? Yung bang, ano yung Zion? Yung Ethiopia. Sayang. Bakit may kasamang Ethiopia? Ay, African nation to. Mga African yan. Kasi nag-migrate ng Jew Malaking dyan. continent yan eh. Yung nag-disperse ng Jew, nag-migrate sa Ethiopia. Ang isip kasi natin, Ethiopia, the African agad. Yung mga Jew yan, yung nag-disperse ng Jew sa Ethiopia. Mag-iisip mong tao ngayon nagbabasa. Bakit magkakasama yung mga parang Arabo, yung mga Muslim magkakasama, ba't nakasama ang Ethiopia, which is African? Kasi, ang na-apply yung ngayon na knowledge. Okay? Na, ayun, nawawala tayo ngayon. Kasi doon yung antipada, nagpunta ang mga Jew dyan. Kaya marami Ethiopian Jew. Okay? Kush pala yun sa Bible. Kush nung panahon ng Bible. Kush. Ethiopia. Ano ngayon ang Kush? Ethiopia. Okay? Hanapin mo yung sa South Gog of and Egypt. Magog. South African nation. I think it's in 83. Gog Magog, hindi ba yung Iraq? Okay, ayan, 83. Ang lahi ni Edom at ang Ismailita, Moab, Agrites, Gebal, Ammon, Tiro, Philistia. Sino-sino ito mga ito? Okay. Middle East, di ba? Pero anong part ng Middle East? Sudan. Okay, anong part ng Middle East talaga? Kasi iba yung alam natin ngayon na existing Middle East, yung mga countries in the Middle East, kaysa dun sa mga panahon na yun. Dito sa binabanggit na ito sa 83. Okay. So, para maging tama tayo, alamin natin yun. Kung pwede lang tayo na gumawa ng map, okay, yung panahon ni Abraham, yung panahon ni Ismael, yung panahon ni kung sino-sino, yung panahon ni David, hanggang sa modern. Ay! Kaya pala sabi niya dito, Gog and Magog are interpreted in modern prophetic, theological, and geopolitical context as symbol of anti-God forces, often identified by scholars and religious groups with specific northern nations like Russia, Ukraine, and the Stan nations. Yun ang sabi dyan. Sino yung Gog? Gog is a person. And according yan sa definition ng Oh, Google. Google. kaya nga, Baka AI pa yan. maganda nga yung ginagawa ni Bishop, sabi niya yung comparison analytics. Talagang hindi mo pwedeng i-interpret ng isang iban lang. Talagang iba-iba ang korte ng mga yan. Kaya So nga, therefore, iba-iba rin ang mga ika nga geopolitical na mga Significance. yung mga significance. Therefore, iba-iba rin. Okay? Historical, dramatical, talaga yung may... Dapat, So, ganun ang Ano yung modern day group ngayon? Gog. Modern. Sige, tinan mo ang Gog. Modern Gog. Gog and Magog. Gog lang. Modern Ang day. Gog lang. Kasi ang Gog, Kasi iba yung... parang person. Ang Gog. Alam ni Jackie dyan. Russia.
Modern day interpretations of biblical book, Ezekiel 30 to 39, generally identified as a leader from the remote north, often interpreted as Russia. Gog Gog yun. is a person. A Is person, leader. Pero it's a country. Hindi place. Leader yung sa remote north. Hindi yung place. Sa Ngayon, place na Russia. yan. Like, Russia na nasa ngayon eh. Hindi, yung panahon na yun. Leader sa Russia. Tao yan, individual yan. Yung group. Sa Korea po, pero yung original na book. Hindi, yan sa Bible na binabasa. Okay? Ezekiel 38. Ezekiel 38 na yan. 38 to 39. So, tao yun. Sa Hindi remote tribe. Tama, ha? Tao, Tama, hindi ha? tribe. Hindi siya tribe. Ang ating interpretation, initial, is a place. Di ba? Ano siya, tribe? Tribe siya o... Hindi, tao mismo. Individual. Person. Leader is a person. Oo. Tao yan. Doon sa north part Russia ka daw. So, kung ini-interpret natin na place, wrong agad tayo. Leader pa yun. Ruler. Yes. Of Magog. Magog, the land. Yun yung Yes. land. Frequently identified as Russia in the former Soviet republics. Ngayon yan. Yun yung the land, yung Magog. Oo. Yung Gog, yung leader. Si Putin yun, si Putin yung Hindi, Gog. yun ang talagang meaning yan. Kumbaga, si Putin yung Gog. O, parang gano'n. Hindi tao naging country na. Gusto ko lang makita yung ginagawa natin. Okay? Siguro without bothering to check. At tinitingnan natin, Magog and Gog are places. Di ba? Ang tingin natin lugar. Yung pala tao. at saka- Kailan nilalaman na tao yan? Ngayon lang. Ano yun lang? Oo. Akala namin, wala. Siya na yung population. Ang Gog, ang Magog, ang place. Okay? Nagpahirap noon sa kanila. Okay? So, tinan mo. Northern Kingdom yan, di ba? Bago at saka Northern Kingdom. Oh, ano yung Northern Kingdom? Yun naman Kung sinabi mo North, ano yung Northern Kingdom? Ano yung North? North of what? Hindi naman ang Northern Kingdom. Tapos sa baba yung Jordan. Ang ngayon. Pero dati, ang nasa baba, Egypt. Okay? Ngayon, ang nasa taas, Lebanon. Ay ano yung una noon? So, kailangan malaman natin yung geographical notes. Yan. Okay, para maayos ang ating Babahagi. pagtuturo. Imagine mo, ilan taon na kayo yung pastor, ilan taon na kayo na leaders, di ba? Tapos Gog is a place. Hindi na touch. Pero ngayon, Magog pa lang. Hindi na touch o hindi nyo talaga Go, pinag-aralan. go, Hindi go, na go, nakakaralan. Yun. go, pastor tao yun. Si Gogo is a leader. Yung Magog, Place. Okay. Magog is a northern Russia. Oo. Then tinan mo yung Russia rin. Okay. Saan sa Russia yan? Sa Kremlin. Yung Russia, pero may Capital city of Okay. Russia. Ang sabi ni Moscow. Oo. Hindi na yun. Kremlin. Okay. Kasi nandun ang Orthodox Church. Aryan, naging pa Di ba yan sa inyo, mapa, di ba? Yan yung Russia. Okay. Russia dyan. Ganon. Tapos and dito Iran. Okay. De Russia pa rin to pala. Okay. Tapos Iran. Yung sinasabi ng Michelle, dito lang, itong area lang na to. Hindi talaga yung area na to. Eh di Kremlin. Nasa Okay. Iba. Iba. Kung nakita mo talagang mapa nila, iba. Hindi yung Russia, di ba? Dati yung Soviet ayos Moscow na. Ayun yung modern. USSR. Yun yung Soviet. Yung Soviet Socialist Republic. Magkaiba na, iba na ngayon. Divided na yun. Okay. So, yung gamit pati natin ngayon ng mga bansa, ibang-iba.
Sinasabi niya, Pero ang problema natin, ina-apply natin sa Bible. doon sinasabi niya, Pastor, na Oh, ay, yung sige. Slovakia. Nalubak na. Hindi hindi natin, hindi tayo conscious, pero nag-ICDC tayo. Imagine mo, okay? Nag-ICDC tayo. Precisely because we did not study, we have not studied. Kaya naman na ano. Pero ang Kremlin ang center ng Orthodox Church sa Russia. Maaari, okay? Noon siguro, pero ngayon, meron pa ba yung ganun Meron Orthodox? Orthodox. Okay? Ito ngayon, nag-exist ang Orthodox Church sa Russia. Ang Kremlin. Oh, sige, sabihin natin, okay, I'll be admitting that, okay? But then, dito sa history na ito na pinag-uusapan natin, dito sa, actually, prophecy ito eh. Okay? Sino talaga ang tinutukoy? Okay? Ano talaga ang tinutukoy ng Bible, ng Scripture? Dapat alamin natin. Ang paglusob ba sa Israel from Moscow? Iran. Pero undoubtedly, yun ang gamit natin from Moscow. Diba? Mas kadala sa atin ang ginagamit natin. Ang Moscow, si Putin, yan ang lulusog. Okay? Pero pag nakita mo na ang Russia ay part lang, yung sinasabi na lulusog, hindi yung kabuuan ng Russia. Tapos meron pa tayong sinasabi na yung troops from the north na hindi mo mabilang north of Israel. Okay? Ang luluso, dadaan sa Euphrates, matutuloy ang Euphrates. Ano yung north? Ang isip natin is Russia. Di ba? Russia. Pero pag tinignan mo, ang north talaga is Turkey. So magkakaroon tayo ng mga pagbabago ngayon sa ating pagtuturo. Okay, sa ating Talagang kung saan natin yung 7 churches ni Code. o yun ang Lord eh. Okay? Pero ano ngayon yun? Turkey rin. Kapag Iran, Dok. Ha? Iran ngayon. Ang Iran, Persia. Persia. Pero yung Persia ngayon, maliit kaysa dun sa naunang Persia. Persian Medyo noon eh. Persia. Nahati-hati. Kasi ang Persia, Yung old Persian, nahati-hati yan. naging kingdom of the world na pinilala. May person na Malaki. May Malaki ang nahati-hati Persia yan. noong kapanahon na yun. Ngayon, lumiit na lang. Napunta sa Syria, napunta sa Jordan. Pero may person na yan eh, person na. Pero Ang Persia is Iran. Pero Persia, yun yung talagang original name nung Yung malaking malaking Persia. Yung talagang powerful nation. yung Yan, hanggang sa pero labas-tabasan na Pero yun. ngayon, maliit na yung Iran na. Labas-tabasan na yun. Labas-tabasan. Okay, Iran na. Maliit na. Okay, hindi na yung katulad ng dati na makikita natin dito. Hindi, may church na napunta sa Syria, napunta sa Jordan. Iba-iba ang mga yung mga ano ba tawag natin? Establish na yun. Yung geographical location, yung mga geographical mga boundaries, iba-iba na. Okay. Sorry, pag sinabi, pag mag-interpret tayo ng pag sinabi yung Kings of the North, titingnan natin yung North Mode, yung Nung Renaissance part, nung time na yun. Pero ang present, ang lulusog, kung ano na yun yung sinasakupan ng Ng North. North Mode during this time. Sino na mag-execute ngayon? So, parang part ni Russia, part ni Turkey, part ni Russia, Ang Russia, northeast. ay Northeast yun. Northeast ng Israel. Russia. Russia. See? So, hindi parang hindi rin Russia talaga. Hindi, leaning towards talaga Turkey. Ang target for the European. Yan yung evangelize people. Yes, kasama Yan yung sa 7 Bible. churches eh. Ang significance kasi ng Turkey is siya yung gateway ng gospel para mapunta ng Europe, para mapunta ng Pilipinas, para mapunta ng Amerika. Jumping word. Wala. Yun ang starting point nila ng Turkey. Jumping word. Ayun. So, makikita mo, even the 7 churches ng Revelation, sa Turkey. Okay, Turkey yun. Okay, bandang south naman ng Turkey, lapit sa Lebanon. Yung ngayong Lebanon. Ngayon sa Mesopotamia. Ah? Oh, Yun na yung kabuuan. okay. Malawak pa.
Noong panahon niya talagang titingnan natin. Kita mo, sila ang ano. Okay? When we will make a map at ituturo mo, better na secure yung talagang nung panahon na yun. Ancient. Nasa likod yan. Ancient yun. Kulang pa to eh. Oo, kulang pa yan. Kulang pa to. Okay. part ng Biblia. Ewan ko kung meron kayong atlas. Basta may atlas ka Meron. Atlas. ng World Atlas. Yung sinauna, Yung bilog. yung old na map. Okay? Para makita natin. Okay? Atlas. Sino mo ha? Anong effect? Kung ang alam nila, ang north of Israel is Russia, anong tendency? Ang mga members, ang tingin nila parang Russia. Mag-aabang sila ng lusog ng Russia. Di ba? Eh hindi sila prepared na yung north pala ay Turkey. So, sino inabangan sila? Russia. O di mali na agad. Eh, tayo ng mga leaders, we must prepare them for all eventualities. At kasama sa preparation nila is yung ituro, yung talagang tama. Di ba? Ang nangyayari, tinuro mo, Russia. O di magpiprepare sila sa Russia. Yung invasion ng Russia. Eh, hindi naman gumagalaw ang Russia, wala naman. Pero sa Turkey. Yung pala Turkey. Nag-cross na sila ng Euphrates. Oh, China yung Indian Army. Kasi ginagawa natin nila, pinaghahalo natin yung Russia at saka China kasi magkakakampi. Tsaka Iran magkakakampi. So yung naisip na, ngayon yun eh. Okay? It does not follow na yun yung prophecy. Pero yung China, yun yung Yellow Army. Pagka pumunta rito yun, may dalang mga laruan yun, may dalang Mga pera. Ay yung history ng Mao Zedong ng China. Yung mga Zedong tayo dyan. Hindi, siya wala na tingin. Ay, Mao Zedong ng China. Ni Genghis Khan din. Sa Mao Zedong. So, dapat tignan natin, okay? Before we can make a map, before we can formulate a map, nung una na talaga, okay, ano yun Projector natin? eh. Para talagang malaki. Naghahanap ako ng map na gano'n, wala akong makita. Gusto kong superimpose. Kasi nalagay yung Atlas, batagin mo, nakaganon pa siya. Atlas. Eh, yung sa kanya, yung nandito, yun ang Russia eh. Nakatakot sa ulo. Matago. Okay? So at least meron tayong natutuhan, maski isa. May sinasabi si Tere. Gog is not a place, but rather Gog is Leader, a person. a leader, a person. At Magog is a place. Yes, Magog is a place. Kaya lang, masarap doon, ayaw ng Panginoon din yung mga ganun tao, yung mga ganun lugar. Kung may tungkol na ito, tao ka na ito. Yan, palabas natin sa Pilipinas yan, si Gog. So, okay. So whenever we do hermeneutics, it will be good. An exercise na talagang very, very useful na talagang pumunta tayo dun sa time nila, dun sa place nila. Sa interpretation, ang isa sa mga rules nagfo-fall sa historical context. Yung ating mga binabasa Basta yung Arnulungan, di ba nakikita sa Tangkir? sa Yung Arnulungan, di ba sa Tangkir? ang sabi nila, sa Ararat. Okay, nag-fall sa Ararat. Okay? So, yun ang sabi nila. Pero hindi pa napuprove kasi ayaw. Ay sinasabi ni Jerry na Chicos, lubak yan ang lubak. Czechoslovakia, hindi ko sinabi. Pero ginawa na yun. Marami na po sample doon. Okay. Tama naman. Part dati ng USSR. Yun yung lubak. See? Okay, part ng USSR. Pero ngayon wala na yun. Pati yan, USSR, wala na ngayon yan. Pati nga yung Ukraine eh. Ha? Pati Ukraine, part dati yan ng ano. Russia. Ng Russia. Hindi Okay. ba nakita na yung nasa rin? Wala pa.
Pagka kung napunta ko yan, ewan ko, ba't di mo alam? USSR. Okay, may kanta pa nga ng Beatles, di ba? Back in the US, back in the US, back in the USSR. Okay. So, iba yung mindset ng ibang makakapakinig sa atin pag sinabi mong Russia. Iba-iba. Yung iba, katulad ng matatandang kaparis natin, yung USSR. Kasama si Czechoslovakia, kasama yung ano-ano na state na kasama sa Russia, pati Ukraine. Kasi mas public. Ba't kung mag-privilege pa kami, kailangan yung historical background na yan, kailangan magiging pa namin. Oo, Sample lang yun. para makuha mo yung audience Sample lang mo. yun. Oo ba? Pero, Kasi makakasama Kasi malalim eh, kulturan. malalim na may Makakasama. Kaya mapaintindi mo, kaya nga magtuturo ka eh. Di ba? So, At yung information na sa pakulit natin. Ito, mga kaibigan, yung Samaritan, galing sa Samarian. Yan. Kailangan tali-chilid. Yan na, nagkakasali-chilid na. Tagasama. Tagasama na yung good sa mga tao. Oh, Samar. Thank you yun. Samar. Pagkaro ka muna papatayin ito. Hindi naman tayo yun eh. Iluto mo muna. Luto mo na ang 10 years. Tagasama. Dok, baka 10 years ang pagluto dyan. Hindi, Alam mo yung itlog doon na yun, nabagiw lang. Doon na yun, nabagiw. Hindi tumama ang init. Kaya makunat na rin. Bagiw. Pagdating na yung bagiw. At hindi po. So, mahirap ha? Mahirap ang ano. Hindi ko sinasabing madali. Pero ito masarap. Okay, sa Kaya wala naman kung paano mag-picture, kaya mahirap pa rin. Sa hermeneutics, ganito. Okay. Sa una lang parating mahirap. Oh, Lesa, pagiging mo. Yeah, I know. Sa una, I know. sa una, mahirap. So sa una lang mahirap. Pero pagka nakita mo na, pagka naunawaan mo na, okay, then madali na, matatandaan mo na. Okay? Kaya nga sabi na, Siyempre, una yung masakit. we also need the Holy Spirit upang sa ganon, sa pag-aaral natin, ma-retain. Then kapag kailangan natin ulit yung knowledge, then ang Holy Spirit na ang mag-put into remembrance. Amen. So sa una lang, sa una lang talaga ang mahirap. Okay? Even sa languages. Sa una lang mahirap ang sakit. Mahirap. Pero, Ang ganda rin yung sinasabi ko. So, bandang huli, I think I can guarantee, pag nalaman nyo ang mga context, pag nalaman nyo ang mga word, Magiging excellent kami. hindi yun. You can preach without notes. Magiging excellency nga. ganun. Without those? You can preach Walang without- outline. Siyempre, maging wide leader Alam lang. mo, walang Ay, outline. mayroon man yung Alam mo na wala lang. ka pumunta. Ayun, Sa tao. Ayun, ganun pumunta. eh. Ganun. Diba? Tapos walang Pero conclusion. iba, at start, ang ganda na po, ang ganda yung take off nila. Ganyan siya na. Tapos ang problema na wala na yung gasolina, hindi na makadaan-landing. Grabe naman kasi. Dok, Kaya pala may nasipid siyang haba. Mabilis. Lungkos ang pala. Pwede yung sa slide yan. Kaya pala dire- Mamamatay na. kaya pala dire-diretso si Pastor Jano yun eh. Cross land. Kung bakit naman kasi yung pastor ng tuturo, hindi pa naunang mamatay. Ang isa pang matindi, wala pong conclusion. Alam mo kung bakit? Hindi nakakatawa, hindi pa namatay. Pasal, Bakit pagka dumating ang Panginoon at dala-dala niya ang May iwan, may justice, iwan. hindi dala-dala niya yung justice, mas lalong mabigat ang magiging kaparusahan. Yung tao na siya sanhi kung bakit nawala yung mga tao sa katotohanan. Naku, Kuya Rambo, huwag ka hindi, naman basta may tanong ako. Di ba yung John 3:16? Hindi yun, tama Pwede yun. mo ituloy hanggang 19. Ha? Yung 19, yung tinanggap ng Diyos. So 19, di ba, Nagigirig na siya. magkakasama sa text yun, context yung 19. Hanggang baba pa nga. Oo, okay, di ba? Ang problema. Wala, hindi, ano wala kung pwede. Ituloy doon, ituloy doon. Wala no? Dadahilan na, oh. Okay. Oo, di ba? Mahirap ang basta-basta nagpuputol na verses. Ito kasi napupunta ko, hindi ako. Umayong sa gusto niya. Oo. Reactor na eh. I don't John 1:12-13, pinuputol din eh.
Diyan naman 12 lang ang parating sinasabi. Ganun talaga dapat. Yung 13, hindi na Diretso mo. sinabanggit. O hindi. Ah, Mas madalas hindi na mabanggit ang 13, yung 12 lang. Kasi yun na shooting. Confis lang yan, confis lang. O yun, napulpul yun. Parang may abante. Okay. basta yung kasi sinasabi ko sa Ephesians chapter 4, verse 8 to 10, na marami raw mga dalang kakubat ng mga sa langit ang ating Panginoon. Marami. Maraming kaloob ng biyaya. Pero ano ibig sabihin nun? Sa Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. Talaga namang biyaya. Pagka Rewards nakikristo na ka, yun. talagang maraming biyaya. Maski dito pa lang sa lupa eh. Puro biyaya na eh. Ikaw lang yan ang dinabiyayaan ah. Hindi, dami ng biyaya na ito eh. Ano ka, no? Ang ibig nito kung ano-ano lumalang, At saka pero biyaya pa rin ang mahalo ko lang yung Malaki ka. Hindi maano ko lang yung pagdibati natin sa 1 Peter chapter 8, verse 18 to 21. Meron din pala yung sa Matthew chapter 12, verse 14. Na kung si Jonas 3 araw sa isda, sa ilalim na isda, ang anak ng tao 3 araw din sa ilalim ng lupa. Nandiyan sa Matthew 12, 14 pala yun. Siguro lalo, sinabi naman sa internet kanina. Sa loob ng tiyan, hindi lalim na. Oo, si Ang Jonas. Panginoon ay talagang muli after 3 days. Pagkakatsutili pa. Okay. So that's it. Hindi mo kailangan improve. Maraming bagay sa Bible na hindi mo na kailangan improve. Just obey. Okay? Kasi ang hadis talaga sa ilalim ng lupa. Ang dapat lang talaga is by faith lang. Wala. Maniwala lang tayo, manampalataya lang tayo. Yun ang dapat na maging approach natin. Okay? Matthew 11:23, yung hadis nila sa ilalim. Okay? So by faith, tanggapin natin lahat. Paano mangyayari yung Biyernes na matay, tapos linggo ng madaling araw, buhay, 3 days? Di ba? Tanggapin na lang natin. Saka bawal pahawakan. Ha? Bawal pahawakan. Tama na, ha? Ito. Dito na lang yun. Gatunod na. Period. So, in reading the scripture, iba-iba ang way natin. In reading, okay? In reading, iba-iba ang mga kaparaanan ng pagbabasa. Okay? Iba ang approach natin kapag nagbabasa tayo ng comics, iba ang approach natin pag nagbabasa tayo ng mga magazine, ng mga kung ano-ano mga literatures. Diba? Iba-iba. So, ganoon din ang Bible. Iba-iba rin dapat. Okay? Doon sa kukumpara sa pag-read natin ng ibang mga reading materials. Iba talaga ang way kung paano i-interpret ang scriptures. Okay? Sa ibang mga literatures, yun lang, binasa mo lang, maintindihan mo na eh. Bakit yung nang-video nung Ando na lahat. Okay? Pero dito, ang isa sa mga unang consideration natin, anong talaga ang gusto mong sabihin ng Panginoon? Asan yung baby? Ano yan? Ay, baby ka. Tutulog. Okay? Sa Panginoon ay yung way niya ang dapat natin hinahanap. Okay? Hindi tayo maaari na meron tayong alam tapos ipupush natin kapag tayo nagbabasa. Yun yung ICGC na sinasabi kanina na bawal na no na no pagdating sa Bible. Okay? Kailangan kung ano yung sinasabi ng o kung ano yung gusto sabihin ng author, i-exegete mo yun. yun ang hahanapin. Yun ang hahanapin. Parang Bible is a science of interpretation. But here's your common sense. Walang common sense ng tao pagdating sa Bible. Use your... Wala. Okay? So, yung sense of God, yun ang hahanapin natin. Yung intention ng Panginoon kung bakit niya sinabi yung gano'n. Sinulat. Okay? Kung bakit na isulat, kung paano nga isulat yung gano'n. Okay? Yun ang hahanapin. Hahanapin, ha? So, ang assumption ko dito, at ang assumption natin dapat, alisin natin yung mga nasa isipan natin. Assumption natin at ang galing. Oo. Okay? Kasi natin. Pero lang kung halimbawa, na-develop mo na yung assumption na yun from research, from other studies na ginawa before.
Okay? Yun yung assumption. Yun ang dapat natin hanapin. Oras na makita mo na yun, that's it. Okay? Pwede na lang magbago-bago ang iyong presentation, pero ang magbabago, hindi yung meaning. Ang magbabago is yung application. Application and approach. Isa lang ang meaning. Pero sa application, napakarami. So doon tayo mag-aaral dito pa paano mag-interpret pa paano ito ay mapapractice. Ay, hindi ba di-disalign? Into practice. Na tama. Na hindi ba Yung iba sa di-disalign? pera lang yung application eh. Pera, kapangyarihan, Ah. demonyo, yung mga ganon. Hindi application yan, yung motivation nila. Pero wala naman sa Bible yung ganon. Yan. Ultimo nga si Paul. Motivate the audience. Di ba si Paul, meron siyang sakit na According to binigay sa Tess. kanya? Kung tama yung sinasabi na you can bind yung iyong sakit, ginamit na ni Pablo. Ginamit na ni Pablo. Pablo pa. Eh, si Pablo, di ba? Kagano'n yun ng Diyos eh. Di ba napagkamalan nga siya Diyos sa ano eh? Ito, Alpa. Roas ba yun? So, in Jesus' name, I bind the spirit of ganito. Kung yun ang tinuro ng Panginoon, gagawin ni Pablo yun. Okay? Away from me, my thorns. Maski yung anong tawag dito, yung mamamatay siya sa Rome, haharapin niya yung kamatayan. Ibabind niya lang yung spirit of death. Kung yun talaga ang tinuro ng Panginoon. Eh wala. Hinarap niya ang kamatayan. Alam niya lahat. Alam niyo na siguro mga Yung mga Kristiyano nasa paligid niya, huwag ka na pumunta. Kasi alam nila lahat eh. Okay? Pero, ibang puso ni Pablo eh. So, ang ating magiging... Saka desisyon niya yun eh. Sabi niya, as for me, mas gusto ko ng buhay. Pero dahil sa inyong kapakanan, ako'y mananatili dito. Okay? Meron akong, yun ang maganda para sa iyo. Meron akong gusto magawa na hindi ko magawa. Meron akong, pero hindi eh. Meron akong gusto magawa, gagawin ko. Diba? Gagawin niya. Dapat si Pablo, meron akong gusto gawin. Ano yung Magawa? kabutihan, kabanalan. Pero hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, Yun ang nagagawa. kaya ginagawa ko. Oh. Dapat, hindi ka punta ka ng langit. Walang nagpapatawan ng gano'n sa langit. Banal ka talaga. Banal talaga ang dapat na ipakita mo sa taas. Sa talaga Pablo, pinili. No? Kita mo sa Pilipinas, Pablo Ventoso. Pinili. Ano Pablo? Ibang Pablo eh. Hindi sila marunong sa history. Kaya marami pa silang gagawin na. Ano ba ito? So yun yung umijaking duling. Pero galing mo gitara. Ang ganun ulit tayo. Galing ko kayo tayo. Pinapanood niya sa ito, batang niya ako eh. Ito. Wala namang bakit. Wala namang... Kaya Wala kasi naman Pablo, batang kaya po yun. Noon pa yun. Nauna pang mamatay yata yun kay Sir Fernando po eh. ako matagal na yan. Umijaking yung duling. Ang magaling mo nagara. History. O yan yung history. Eh kung marunong kang history, marami pang pwede Hindi, pagiging... kaya lang yung pagiging preacher ng pastor ko yan eh. Ilang Tanong, wide reader ka. baka siguro kalobyan kasi ako tanggap ko kahit hindi ko kalobyan, matutulungan ako ng Santa Cruz. Para... May pamuhay ko. O para... Tulong ko din sa mga pamilya ko. May tulong ko sa kanilang tama na ang kaligtasan. Ganun. Yan ang tanda ng isang talagang Yan ang tinatawag. magandang magiging sa Oo, talagang ano yan. Kasi yun, mali! Pahihirapan mo na naman ako, mag-ice cream ako niyan eh. Hindi. Kasi sa isang katulad natin, nandito lagi yung Diablo sa tabi natin eh. Kasi dati nga tayo kasama eh. Andun na tayo dati nung nandun tayo eh. Oo. Pero ngayon kumalas tayo. Tumabi na siya. Binabantayan tayo. Tumawag. Ano yun? Lagi mo katabi. Pero yung isbiyong ng Diyos nasa iyo. Hindi, laging ka sa likod niya. Bulong-bulong. Pero ang espiritu ng Diyos nasa loob mo. Oo. Yung Diablo katabi mo lang yan. Oo kasi hindi ko. Wala nang magawa ang Diablo Kaya,
Oo, wala. Naiiwanan mo na yun. Uy, di pa bubulat ka na lang dito eh. Pagka meron na itong grupo na tuturuan, kaya-kaya ng Panginoon yung gano'n. Amen. Kaya-kaya. Anong grupo yun? Ha? Baka grupo. Eh, pagtagalangin yun. Yung Ayun, mga gano'n. Batang tiyak po. Anyway, so far meron po tayong mga katanungan sa yung approaches natin sa scripture. Kasi ang mangyayari, susunod natin dito, maraming challenge. So, inumpisa natin sa general, ng mga problema, di ba? Now, titingnan natin ang mga challenges sa pag-aaral, pagbabasa ng Bible. Okay? Ano-ano ba ang mamimit mo na challenge? Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, ang aklat, ang Bible ay banal. Okay? Yan ay salita ng Diyos. Kaya nga Theopneustos. Yun gusto. Bunga ito ng hilingan ng Panginoon. Nung huminga ang Panginoon, yun, lumabas, Bible. Ano pa yan? Yun gusto. Theopneustos. Gusto. Theopneustos. Hypnosis. Okay? So, yun yung hilingan ng Panginoon. Banal. Matuwid. Okay? Talagang yan ang kalooban ng Panginoon. Pure Word of God. Okay? Ang Bible. Tapos, ang problema is ang T-H-E-O, Theo, Theo, God. tapos new. P-N-E-U-S-T-O-S. P-N-E-U-Ustos. Theo New Cristo. Yun gusto. Theo New Cristo. Tinyoro. O, yun na yun. Theo New Cristo. So, banal ang salita ng Panginoon, pure, banal ang salita ng Panginoon, walang halo na maski anong karamihan, korupsyon. Theo New Okay? Dahil hindi nga yan ng Panginoon. Okay? Kung titignan natin ay banal. Yan. Pero tayong mga mag-aaral, tayong mga magbabasa ay punong-puno ng kabuluhan. Punong-puno ng korupsyon, makasalanan. So, ang hirap pagtagpuin. Ang hirap na yung tao na punong-puno ng kasalanan ay makakita ng katotohanan talaga. Dahil ang mata niya ay parado, tenga, corrupt din, gano'n. Okay? So, yun ang isa sa mga unang challenge natin. Okay? Paano makakapenetrate yung tao, maunawaan niya ang galing sa Panginoon? Kung ang kanyang kaisipan ay marumay, kung kanyang puso ay puno-puno ng Through consecration. Sarado. Tama na. sarado na, hindi na perfect. Oo, sarado. Okay? Doc, excuse me, yung human na yon sa tao na sabi mo, is it the elect? Elect. We're talking Generally, about the lahat. elect. Oh, Lahat. Lahat ng tao. Okay? Talagang pinaghaharian tayo dito na karamihan ng kasalanan. So the question, how can we understand that God? Okay, how can we do hermeneutics? Kung nahawakan natin ay ang kabanalan. Okay? Just like salvation, walang magagawa ang tao. Naturalista. Okay? Wala siyang abilidad. It's a God-given grace. Kaya kailangan ang Diyos mismo. Ang gusto Okay. maglagay. Bigyan tayo ng hindi yung sinasabi na anointing or what, yung mga gano'n. Bigyan tayo ng kaliwanagan. Hindi revelation. Hindi reveal na niya eh. Andiyan na eh. Okay? So, kailangan ng tao is yung illumination. Enlightenment. Okay? Kaya lang magiging malinaw ang ating pananaw at maging marinig natin, sensitive tayo sa salita niya, is kapag binigyan tayo ng abilidad ng Panginoon. Okay? So, paano ko mag-approach ng Bible? Sige, pagkasakuhan lang eh. Nung araw, Pentecostal. Mag-speaker. Linggo. Nandun ako sa harap ng tent, ng anong tawag ito? Ng palpit. Totoo mo na.
Dito tayo, ito sinasabi ng Panginoon, dito tayo ginagabayan. Panoorin na, basahin natin. Tapos nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. O yan, dinala. Kinakailangan po pupunta tayo sa harap ng Diyos. Dalawin natin ang pinakamagandang kaloob. Imbis na Ang layo. dry bones yan eh. Oo. Ezekiel yan eh. Okay. So dapat, lagyan tayo at bigyan tayo ng pangunawa ng Panginoon. Sa kanya lahat. Okay? So, huwag yayabang tayo. Okay? Huwag tayong yayabang kung sabihin mo halimbawa o sabihin ng iba matapos mo mag-preach. Ang galing. Ang nagbuhay. Ano ba so? Born again ako. Born again. Galing. Kailangan susunod mo dyan yung mga dugyot-dugyot lang, dugyot-dugyot ko. Hindi ka mamaya to. Simple lang ano. Kasi sinasabihan ka ng gano'n. Merong nagsalita yun eh. Parang propeta. Lumayo ka sa akin sa tanas. Hindi. Hindi. Salamat. Pero sinabi na rin ng Diablo yan sa akin habang nagsasalita ako. Ang galing ko raw. Walang magaling sa salita. Walang magaling sa Diyos. Diyos ang magaling. Lahat yun ay kilos ng Diyos. Yes. Kaya, with all humility, lalo, hindi tayo ng patawad kung sana tinanggap mo yung ganong mga papuri Lalo dahil sa Panginoon yun. ibig sabihin, lalo magpapakababa. Magpapababa. Ang pagpapakababa, ang tanging paraan para itaas ka. Ang nagmamataayan mo, ang siyang pagbabagsak sa iyo. So yung mga ganong mga pagkakataon, pagbabasa pa lang dito, let's all depend on God. Lord, hindi ko alam to kung ano salita ito. Malibang turuan mo po ako. Malibang gabayan mo po ako. Maski ka pagsasalita. Ikaw. Huwag mo sasabihin, ang galing mo. Okay? Isang meron tayong gano'n eh. Hindi natin sinasabi, pero nasa isip, nasa puso. Maraming pasal, sasabihin ko, galing mo, tuwan-tuwa. Sabing, sa kalooban ng Diyos. So, with all humility, let's approach the Word of God. Okay? And then, that humility, bigyan natin ang awa mula sa Kanya. Bigyan natin ang gabay sa Kanya. Anyway, tatandaan natin, ginagamit lang tayo ng Panginoon para magbigay ng mensahe sa Kanyang ibang hinirang.